Yes, hello guys, welcome back to my channel. I'm VJ and you are now watching another episode of my reaction for today. So, for today guys, I'm going to react on another videos. Actually, marami akong na-save dito sa aking watch later. So, maraming video. So, I'm just gonna be watching the part 2 of Balintanaos, mga kandidatong natalo dahil sa palpak na pakulo. Funny videos. Actually, part 2 na to kasi yung part 1 na panood ko na, 'di ba? So, ito yung bagong pinost ni Balintanao. Tumawa naman tayo, no? Mga kandidatong natalo dahil sa palpak na pakulo, Funny Election Fails 2025 Episode 2 by Balintanao. Let's go! Ano nangyari sa photo namin? Matapos ang ating unang episode ng mga pakulong pumalpak, maraming nabitin, maraming natawa at maraming napaisip kung ano yung iba. Kaya ito na, ang episode 2 ng mga gimmick na hindi umubra. Mayroong nagbudots, may nagdrama, pero kahit umabot ang pakulo, hindi pa rin umabot ang bilang ng boto. Yun na ito ating balikan ang mga eksenang mas masakit pa sa pagkatalo. O effort na pero kinulang pa rin para manalo. Ang mga palpak na gimmick ng mga kandidato. Episode 2. Yung mga yung mga resulta ng Senado, maliit lang yung gaps eh. Lalo na nung sa mga 11, 12, 13, yung ganun, maliliit lang yung gaps nila. Tapos naging nakatungtong talaga ng 10 million, di ba? Biruin mo yun. At sa una nating eksena sa lugar ng Misamis Oriental, biro ng isang aspiring governor. Misamis Oriental. Diyan sa Cagayan. Misamis Oriental na yan. Kaya lang, Independent City yung Cagayan de Oro eh. So, yung mga na yan, mga Hinguog City, yung mga Balingasag. Haba kaya yan. Yung Misamis Oriental, pag nag-land trip ka, papuntang dito sa Butuan, ang haba talaga ng Misamis Oriental. Parang mapapagod ka talaga. Pumalya. Kilalanin si Peter Unavia na sa halalan ay hindi na naka-score pa. Hindi. Ito yung hindi ko sure. Pero ito yung pina-suspend ng Comelec dahil sa kanyang joke, if I'm not mistaken. Matatanda ang nag-viral ang kanyang pang beauty queen lang na scholarship dahil ayon sa kanya sa nursing ay para lang. Ito pala. Hindi ko mag-gets kasi kung gaano kalala yung joke niya. Ito pala yun. The nursing scholarship was only for women, not for men, and only for beautiful women. Okay, so parang naging na siya doon, no? Anong tawag dyan? Parang discriminate. Kanyang pang beauty queen lang na scholarship dahil ayon sa kanya sa nursing ay para lang raw sa babae at dapat maganda. Hindi man pwedeng maot. Tukluyan ang mga lalaki at tumangon sa pangit nga nurse. Musamot atong sakita na. Nang gwapa. A few moments later. Aray ko. Ang ending itong ating bida ay Pero hindi malaki pa rin, no? Malaki pa rin yung votes niya, ha? Kahit 100,000 yung lamang ni Uy. So, 'di ba? 235 is no joke. Ang dami pa rin yung boto. ang ending itong ating bida Boto. Anyways. ay tila hindi na makakaulit pa. Nag-uumapaw naman ng confidence nitong ating susunod na ibibida. Ang aspiring governor ng Batangas, J. Manalo Ilagan, Vilma Santos ay kanyang binira. Nalaos na. Kung sina Catherine Bernardo at Andrea Brillantes daw ang kanyang kalaban, baka siya'y kabahan. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot. Pero ang aking kalabay Ay, ganun talaga yung mga accent ng Batangas, di ba? Yung mga ganun, di ba? So, nakaka-amaze lang siya. Brillantes ay takot. Pero ang aking kalabay isang Vilma Santos laang. Nalaos na. Nalaos na. Wow, tambak ko. Mga 400,000. Talo! Aba, teka parang may mauunang malalaos. O siya, atin namang pakinggan kung ano nga ba ang kanyang plano kung sakaling siya ang nanalo. O ang governor na 24 hours ang serbisyo. Oh, Tanggap ko yun. parang lang, no? Convenience store, 24 hours. At heto na nga ang pambato ng Team Kaya, Junjun Concepcion, todo giling, todo action. Parang dance floor ang kampanya, may painda, may pakemot, baka sakaling makaisa. Ang galing ni Kuya. Baka nasa dance troupe to noong kabataan niya.
Pero kahit anong hataw ang gawin, Love Me Like You Do, yung jingle niya. Grabe, no? Ang taba ng isip nung nakaisip niyan, yung political advisor niya or yung manager, ganun, campaign manager pala. Blado, hindi pa rin umubra sa boto ng tao. Wait, bakit? Bakit? Ano ba to? Counselor? Bakit ilang counselor ba dapat? Baka board member. Yung ibang mga lugar kasi, ang board member nila ay 5, ganun. So, yeah, Susunod baka. sa ating talent portion, si Aramina muli sa Team Kaya. Ooh. Pasayaw, may pakanta, parang concert lang Kaano ito ni Concepcion? sa barangay nila. Akalain mong artista na. Ang galing talaga ni Aramina gumiling, no? Ang ganda. Ato pa, pero kahit all around ang pakulo, hindi pa rin siya pinalad makasampa. Ay talaga? Natalo pala. Aba, nakakadalawa na ang ating Team Kaya. Kaya pa ba? Siyempre, hindi mawawala sa Team Kaya si Attorney Ian C. Ang dami namang team kaya. Ang matiwasay niyang pangangampanya tumagilid dahil sa birong binitawan niya. Aha. Sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Huwag mong subukan. na malinaw, nireregla pa, at lulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Wow, Sobra man mang pogi, bossing. Talaga grabe naman yun. Siguro mas pa to ng joke ni Onabia. namang hindi kinaya nitong ating bida nang makarating ito sa Nasuspend ba siya? Comelec at dinisqualified siya. Hindi suspended, disqualified. Ay dapat igalang at mahalin. Dapat igalang at mahalin. Minsan sa isang taon, pwede Bakit naman kasi ganun yung ganun yung statement niya, di ba? sumiping ho sa akin. At ito na nga ang cookie ni Mocha pero tila hindi ito naging panlasang masa. Todo effort sa kampanya, may pasabog at paandar Nag-counselor para si Mocha Uson. pero sa dulo ng halalan kulang pa rin sa asukar. Biruin mo yung counselor. 8 siguro pag hindi city, di ba? So, hindi siya nakapasok. Talo! sorry. Mukhang hindi nasarapan ang taong bayan. Kahit gaano pa karami ang sprinkles, kinulang pa rin sa boto ang ating kaibigan. Sunod naman si Pia Cabral ng Taytay Rizal. Aha. Effort sa content mula sa trip sa mga hayop hanggang sa kakaibang gupit ni Kuya. Talaga? Ibang trip to. Bad trip. Sweet ba rin to, ya? Oo, yan. Bikap. Ibang trip. Bad trip. A few moments later. At eto na si Mr. Epektibo, Philip Salvador, todo hataw, sayaw at may drama pa sa entablado. Siya ba yung pumalit? Parang siya yung pumalit kay Bong Revilla na nagbubudots eh. Di ba may jingle pa siya? Hindi ko kasi naririnig yung mga jingle ng mga senador. Yung mga kasi dito is local lang talaga eh. Kuya Ipe sa Senado. Ang galing din ng jingle niya, di ba? Teka, epektibo nga ba talaga? Kasi sa ilangan, tila siya'y napag-iwanan. Susuportahan niyo po ba ako? Yung mga yung mga artista, parang ginawa na lang retirement yung politika. This is just how sad our politics, 'di ba? Kasi parang na-abuse yung power, 'di ba? Just saying. Paano naman ako? 'Di ba? Kita mo, 10.1 million siya. So, ang dami pa rin. Talo! sorry. Nagpakitang gilas man sa entablado pero sa boto hindi naging epektibo ang estilo. Pero itong si Mr. Biruin mo,
paano nila gagawin yung mga batas, 'di ba? Kung artista ka lang, 'di ba? Wala din talaga. Epektibo, nagtataka sa resulta. Ano nga ba daw ang nangyari sa boto nila? Nangyari sa boto namin. Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala akong sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Ang aspiring mayor ng Pasay, Wawi Manguera, hindi pinalad makaangat dahil sa matapang niyang banat. Sa halip na tanggalin ang iba, siya ang tinanggal ng taong bayan. Okay, yung ano niya is tanggalin yung mga Bombay. Bakit? Anong kasalanan ng mga Bombay? Eh, ano yan? Sila yung nag-aahon sa mga, ano, di ba? Yung mga walang kapital dyan, di ba? Tanggalin na natin ang Bombay! Para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay. Grabe naman yan. Magagalit sa kanya si Mekos Mekos. Mr. Nobody. Magagalit sa kanya. Nangyari dyan. Hindi mo kasi matatanggal yung mga Bombay. Kasi yan, ang dami kayong natulungan yan. Kahit 5-6 yan, yung dala nila dito. Kahit 5-6 yan, ang dami nilang natulungan na mga kapos sa budget ba, na gustong mangutang dahil pangkapital. Kasi kung Bombay, hindi masyadong ano yung application, di ba? Kung sa bangko yan, ang daming kailangan requirements. Pero ito, sa mga Bombay, diretso na. Tapos kung maniningil sila, hindi ka pressured, di ba? Unlike sa mga bangko or unlike sa mga lending agencies, di ba? So, hindi mo matatanggal eh. So, ganun. Si Carlo Nograles, aspiring mayor ng Davao. Todo effort sa pasayaw-sayaw. Ngayon ko pa nakita sumasayaw si Carlo Nograles. Hindi ko sure kung anong agency siya. Nung panahon ni Duterte, may agency siya, di ba? Naging parang undersecretary siya. Kahit anong likot at kembot, hindi pa rin nakuha ang boto. Ang agwat sa kalaban ay sinlayo ng isang buong baryo. A few moments later. Wow, tambak na tambak. Pero 'di ba, 80,000 pa rin. Kaso tambak nga lang. Sorry. Susunod naman nating ibibida, walang iba kundi ang ating pambansang kamao. May paharana at konting drama pa ito. Akala siguro ni Manny makaka-uppercut pa sa boto. Tila hindi tumalab ang dating suntok sa puso ng taong bayan. Muling nagka-knockout pero this time sa halalan. Pag may nakikita akong mahirap, kaya ganun ako ka-passionate na ipaglaban ng mga mahirap. Dahil dito sa mundo, hindi pera. May iiwanan din natin yung pera. Yung posisyon mo, yung kasikatan mo, mawala yan. Pero yung iiwanan mo, ligasiyan na makatulong sa mga mahirap. Yun ang count. Si Kuya na nasa likod, oh. Parang nakiki-emote din sa Na kanya. mabibilang na maalala ka ng mga tao. Pero in fairness naman kay Manny, pag pumupunta siya sa mga lugar-lugar, nagbibigay siya ng pera eh. Tigwa 1,000 ata kada tao. Yung magtitipon lang, yung parang nagagather, lahat niya nabibigyan. In fairness naman sa kanya. Kaso, di lang talaga time niya ngayon. Or, kasi nga, alam na ng mga tao, of course, na hindi niya masyadong gamay yung mga batas, ganon. So, yeah. Few moments later. At matapos
matapos ang lahat ng sayawan, kantahan at kung ano-anong kalokohan. Ang leksyon, hindi lahat ng maingay may laman. Maraming sumubok dumaan sa liku-likong diskarte. Pero sa huli, diretsyong intensyon at malinis na hangarin pa rin ang pinipili ng marami. Dahil sa politika, hindi lang puso at pakulo ang puhunan. Dapat may utak at gawa rin sa likod ng pangalan. Hindi sapat ang gumimik, dapat may dalang solusyon, hindi lang kasiyahan. Kaya sa susunod, bago tayo mapaindak sa pakulo ng mga kandidato, tanungin natin kung ito ba ay para sa bayan o para sa kamera lang. At dito na nagtatapos mga eksenang hitik sa kaganapan. Sa ating paghahanap, good vibes ang natagpuan. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para laging updated sa mga kwelang eksena. Hanggang sa muli, mga tropa! Okay, so that's mga kandidatong natalo dahil sa palpak na pakulo. Funny Election Fails 2025 Episode 2 by Balin Tanaw. So, nakakatawa yung mga compilation ng ito. So, thank you so much guys for laughing with me. I'm gonna be watching contents like this in my next episode. For now guys, thank you, bye-bye.